Please turn with me in the book of Matthew, chapter 4, verses 18 to 25. Pangunahan ko po ang pagbasa sa Tagalog Bible ng atin pong text for today. Mateo, Kabanatang 4, talatang 18 hanggang 25. Ang segment title po nito, ang pagtawag sa apat na mangingisda at ang pangangaral at pagpapagaling ni Jesus. Kung naroon na po kayo, join me in reading this passage. Sa talatang 18, ganito po nakasulat, minsan naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niyang naghahagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag ding Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayo mga mangingisda ng mga tao. Noon di iniwan nilang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na si Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Talatang 23, nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagtuturo siya sa mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinapagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman ng mga tao. Ang balita tungkol sa kanya'y kumalat sa buong Syria, kaya't dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga nahihirapan dahil sa iba't ibang karamdaman, mga sinasapian ng mga demonyo, mga may epilepsya at mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling. Dahil dito, sinusundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, sa Decapolis, Jerusalem, Judea at maging sa ibayo ng Jordan. Ito po ang mga pinagpala at mapagpalang salita ng atin pong Panginoon. Ang passage po natin today ay pagbubulay po sa theme ng atin pong organization, ng atin pong church in our journal text, which is about witnessing or evangelism. So, if I'm not mistaken, pangatlo na po ito in this month kung saan po tayo mayroong theme na witnessing or evangelism. Kaya I do believe na hindi lang po ito napapanahon for this month, kundi nananatili po na Great Commission ng Panginoon sa kanya pong iglesia sa mga mananampalataya na bawat sa po sa atin. In our passage, ay ito po yung panahon kung saan ang Panginoong Jesucristo ay meron pong ginawa, meron pong tinrabaho, meron pong naging ministeryo. Nagbigay po siya ng kaliwanagan sa maraming tao na hindi lang lumalakad sa kadiliman, kundi nag-e-enjoy, parang nakaupo o parang nag-i-stay talaga sa isang buhay na hindi kasiya-siya, kalugod-lugod sa Panginoon. Ang buhay na makasanlibutan at may pagkamakasalanan. Nagawa niya ang ministry na to, ang work na ito, sa pamagitan po ng pagtuturo ng kaharian ng Diyos, ng paghahari ng Diyos. Nagawa niya ito sa pamagitan ng paghahayag ng katotohanan, and ang isa pa ay ang pagpapagaling na ministeryo o trabaho na ginawa ng ating Panginoon. Ang resulta is that ang mga tao po ay naging masaya, naging blessed, marami ang gumaling, marami po ang naligtas. Kaya ang Panginoon po ay nagkaroon ng grabing popularity, tremendous na fame. Siya po ay naging known and famous. At siya mga kapatid nagkaroon po ng maraming following o followers. So, nakita ko po that on this passage, mariremind tayo at may empowered, I believe so. Sa katotohanan, ang Panginoong Jesus po, nung siya'y nagkatawang tao, naririto pa, ay meron po siyang mga naging work o ministry. At yun po yung nais ko po na i-share about sa atin, the works or ministries ng ating Panginoong Jesus
na I believe maaring naranasan natin, na enjoy natin, at somewhat ino-offer sa atin o isang challenge po sa atin para just like those people around the Lord nung siya po ay nagministeryo more than 2,000 years ago, ay makarespond din po tayo. Maging blessed recipients din po tayo ng mga blessings o work o ministry ng atin pong Panginoon. So, what are the works and ministries of the Lord Jesus Christ that gave Him a tremendous fame and following o followers? Ang una po na makikita natin is His calling. Kasi sa verse 18 hanggang 19, nakasulat po dyan. Sa English, if I may read again, sabi po, as Jesus was walking beside the Sea of Galilee, He saw two brothers, Simon called Peter, his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. Come, follow me, Jesus said. So, ito po yung unang work na makikita natin in our passage o ministry ng ating Panginoon. Siya po ay tumatawag. Siya po ay may binibigay na calling sa tao. In our passage, kay Simon Peter, kay Andrew, kay James, kay John. At ang pagtawag po na to ng Panginoon sa kanila hindi po ordinaryo. Hindi po ordinaryo such as ang Panginoon at this point ay hindi naman nagyaya para lang sila po ay maglakad, mamasyal sa dalampasigan o sa tabi ng lake o sa parang hindi po. O kaya ay pumunta lang kung saan-saan. Ito po ay isang extraordinary na calling na pagtawag. Bakit po unusual, uncommon, extraordinary, so special na calling? Sapagkat ang pagkakatawag na to ng Panginoon sa kanila ay nagre-require ng isang lifelong commitment, ng isang napakaseryoso, napaka-importante na commitment sa tumawag sa kanila, and that is the Lord Jesus Christ. Na sila ay sa Kanya kumilala bilang Panginoon tagapagligtas, and most of all, maging alagad ng Panginoong Jesucristo. We must remember, hindi po madali ang manampalataya, sumunod, especially maging alagad ni Kristo during this time. Kasi nga po, lots of people, even the authority, even the religious leaders in the time of the Lord, ay hindi po naniniwala na si Kristo ay Diyos, na siya ay dapat na sampalatayanan, kilalanin. In fact, a lot of people oppose the Lord Jesus Christ. At ang mga tayo hinahadlangan pa nga na sa Kanya ay lumapit at manampalataya. So, ang pagkatawag ng Panginoon po na to ay meron pong presyo. Meron pong requirement na matindi. Isang mabigat-bigat, matinding commitment. Dahil yung pagtawag sa kanila ay nangangahulugan ng kanilang pagtalikod sa anumang meron sila, sino man na nasa kanilang buhay. At yan po ang ating nakita dahil nung tinawag ng Panginoon si Peter at si Andrew, ang mga unang alagad na to, may iniwan po sila. Iniwan nila ang kanilang bangka, yung lambat, yung kanilang trabaho, negosyo, pinagkakakitan, even yung kanilang family. So we could say that God's calling ay nagre-require ng mabigat-bigat talaga na commitment. So, kung ikaw, naranasan mo ng tinawag ng Panginoon, I suppose, nalagay ka sa ganito pong hamon na meron kang, hindi lang dapat na maging response sa Panginoon, kundi meron ka talagang itataya, i-give up. Meron ka marahil sinakripisyo. At yan po ay nananatili pong hamon sa sino man na tatawagin ng ating Panginoon sa pananampalataya para maging hindi lamang ligtas o alagad ng Panginoon, kundi para maging servant ng atin pong Panginoon. Kasi sabi po dito sa Luke 14:26 to 27, if anyone comes to me and does not hate his father and mother, his wife and children, his brothers, sisters,
Yes, even his own life, he cannot be my disciple. And anyone who does not carry his cross and follow me cannot be my disciple. Ito pong sabi ng Panginoon Jesucristo. That is why, nakita po natin na ang pagtawag ng Panginoon requires a lifetime commitment, a great commitment sa Panginoon. Kasi sabi po dyan sa ating passage, if anyone comes to me and does not hate yung kanyang mga mahal sa buhay, yung kanyang asawa-anak, yung kanyang trabaho, negosyo, yung kanyang sarili, ay hindi maaaring maging alagad ng ating Panginoon. So, ano bang ibig sabihin ng hate dyan? The word hate ay nangangahulugan na to love less. That doesn't mean na tayo po, pag tinawag ng Panginoon o bilang mga tinawag ng Panginoon, magiging antagonistic na po tayo sa ating family, sa ating loved ones, at tayo po ay meron ng mga parang tatalikurang mga tao relationally, not just physically, kundi mahalin ang Diyos ng higit kaysa sa ating asawa, anak, kaibigan, trabaho, negosyo, sarili, ambisyon, plano sa buhay. Yun po ang ibig sabihin ng hate dito. At ang sabi pa dyan ng ating Panginoon, anyone who does not carry his cross and follow me cannot be my disciple. So, ang pagbabata ng krus na sinasabi po dito ay hindi po yung para bang, halimbawa, merong kang kapitbahay na maingay, hindi mo gusto ugali, pasaway, something like that. Parang sasabihin mo, Lord, tulungan niyo po ako kasi ito yung cross na aking pinapasan. Hindi po ganon ang ibig sabihin. The cross that the Lord Jesus required for His disciple, for you and me, is that yung tayo po everyday ay makiisa sa mga naging sufferings ng ating Panginoon. Meaning, every day we have to be in the presence of God, in the presence of the Holy Spirit, that we don't just recognize and acknowledge that Jesus is Lord, our God, our Creator, but we believe na siya po ay nagpakasakit, siya po ay nagsuffer para sa atin, doon sa krus po ng Kalbaryo. At ang ating mga sarili ay magagawa lang nating sabihing nagbubuhat din tayo ng krus ni Kristo kung tayo po ay sumusuko sa Kanya, may isinusuko sa Kanya, may isinuko sa Kanya, and most of all, tayo po ay nagdilingkod sa atin pong Panginoon. Kaya, ang ganda po na makita ang isang work o ministry ng Panginoon na siya po ay tumatawag. And about His calling, I suppose, if not all, most of us ay tinawag ng ating Panginoon sa pananampalataya. And maybe, marami tayong mga isinuko talaga at tinalikuran na. Mga krus na pinasan. Pinasan natin ang krus ni Kristo. Pero, maaring sa ating buhay ay may gusto pa tayo na maisuko, maalis, magawa, ma-achieve for the glory of our God. Kasi tinawag tayo ng ating Panginoon. So, we are blessed that we are being called by God. Tanong mo mga katabi mo, tinawag ka ba? Kasi meron po mga tinulak lang, di ba? Sabi nga po, nakakatuwang parang katotohanan na may mga hindi talaga tinawag. Pero ang mga tinawag, ang pagiging tinawag ng Panginoon ay isang napakalaki po na pabor na nagmumula sa Diyos. Of all the people around us in this world, kung isa ka sa napili ng Panginoon, how blessed you are. To be a child of God, to be God's servant, and most of all, to have a changed life. Kasi yun po ang meaning ng pagiging disciple o resulta ng pagtawag ng Panginoon. Na ikaw ay magkakaroon ng pagbabago sa iyong buhay. Magiging anak ka ng Diyos.
magiging lingkod ka ng Panginoon. Within you, at sa buhay mo, mayroong kang mararanasan, may madadagdag sa'yo, may maaalis, mayroong magiging completeness. Because God has called you. Ang pangalawa po na work and ministry ni Jesus Christ, that is why siya po ay naging famous, nagkaroon siya ng napakaraming following, is that aside from calling, is transforming. Yung pagbibigay ng pagbabago. Bakit? Kasi sa verse 19 hanggang 22, makikita po natin dyan, ang sabi ng Panginoon sa kanila, sa mga unang alagad na tinawag ni Lord, "Come, follow me," Jesus said, "and I will make you fishers of men." At once, they left their nets and followed Him. So, nandyan po yung transforming power ng Panginoon. Another work and ministry of God. Dahil dyan, sinabi ni Kristo kay Peter, kay Andrew, "I will make you fishers of men." Yan po ay isang pagbabago sa kanilang kalagayan, sa kanilang buhay. And they willingly obeyed and followed the Lord. They left everything, their nets, their boats, their family, and they followed the Lord Jesus Christ. So, they responded to that call, to the calling of Christ in their lives. At ang pagre-respond nila na yun ay nangangahulugan ng pagbabagong gagawin ng Diyos sa kanilang buhay. To be God's disciple, God's servant, God's people. And if ever ikaw yung tinawag ng Panginoon, nangangahulugan din talaga yon na hindi lang may babaguhin ng Diyos sa buhay mo, kundi ikaw mismo, meron ka talagang gagawing pagbabago. Meron ka dapat na maging radikal na pagbabago. May pagsusuko, may pagwawaksi ng mga hindi po ayon at kalugod-lugod sa ating Panginoon. Isang pagbabago sa pamumuhay, sa kalooban, sa kaisipan, bunga o respond sa pagtawag ng Panginoon sa ating buhay. Look at these people na tinawag ng ating Panginoon. From being a literal fisherman, sila po ay naging fishers of men. Yan pong word na yan, sabi ng Panginoon sa kanila, "I will make you fishers of men." Ay napaka-common po niyan na binabanggit during their time ng mga tao, sa isang tao na ang gawain ay mag-persuade ng mga tao para maniwala sa isang katuruan, sa isang paniniwala, sa isang prinsipyo. Mawin ang tao na maging kagaya mo, kagaya nila sa paniniwala. At dito ay dinadala ng Panginoon ang mga tinawag na ito na alagad para sila ay spiritually maging kaisa ng ating Panginoon. Sa kaisipan, sa pamumuhay, sa kalagayan. So may change of life na mangyayari at respond na nararapat from the one being called by God. Just like these people. Meron sila talagang iniwan, meron po silang naging prompt na pagsunod at pagtalima nung sila ay tawagin ng ating Panginoon. So in your case, in my case, in their case, mga kapatid na tinawag ng ating Panginoon, nangahulugan po ang pagtawag na yun ng Panginoon ng pagbabago sa buhay from the old life into a new life. Dating pamumuhay, from being fishermen, businessmen, sila ay naging fishers of men, servant ng Panginoon, disciple ng Panginoon, nangangaluluwa, nagso-soul winning. So, in our case, sa atin po, ay it's the same. Kung tinawag tayo ng Panginoon from an old life na meron tayo, let's say, mga sinful habits, mga bisyo, mga old ways natin, mga kaisipang pangsanlibutan, hindi ayon sa kalooban ng Diyos, o mga gawi, habit, attitude, mga kapamaraanan na hindi kalooban ng Diyos, ay mababago, mawawala, iwawaksi, dapat iwaksi,
at ang maging pamumuhay o buhay ay isang bago na buhay kay Kristo na tumawag sa po sa atin. Nakakalungkot po na sa ating panahon, marami po na ang akala is that pwedeng ang Panginoon lang ay idadagdag sa buhay. A lot of people believe on that. Na sa kanila pong dating buhay, para gumanda-ganda kahit papano o magkaroon ng change, idadagdag nila ang Panginoon. And hindi seryoso o hindi committed na may isuko. Kaya no wonder we know a lot of Christians that profess faith in the Lord. Pero yung old ways nila nandun pa. Hindi isinuko. Hindi pa talaga hinuhubad. Hindi pa tinatalikdan. So, we could say na ang ganun pong mga tao o Kristiyano ay parang may idinagdag lang. Dinagdag lang si Kristo o ang pananampalataya sa Panginoon. Pero hindi naging willing na iwanan, isuko, talikdan ang dating buhay. Yan po ay nakakalungkot. Para bang ang Panginoon ay naging isang add-on lang. At di po ba, pagka tayo pumunta sa restaurant, minsan namimili tayo kung ano ang add-ons natin. It can be toppings, dessert, or added side dish, menu, something like that. Sa milk tea, di ba, may mga add-ons. Ano gusto mo? Nata, makapuno, ice cream, di po ba? Add-ons. Yan po ay kadalasang nangyayari in the lives of a lot of people, even Christians, professing Christians, na it seems to us parang ang Panginoon ay add-ons lang. Dinagdag lang. Bakit? Kasi may hindi kayang i-give up, isuko, isurrender, talikdan, i-commit sa Panginoon. So ito po'y nakakalungkot na pangyari. But look at the disciples. Nung tinawag sila, they left everything. They left everything. Hindi po madali yung kanilang iniwan na yon. Pamilya, trabaho, negosyo, ikabubuhay, kaibigan, loved ones, pangarap, ambisyon, plano sa buhay. So, ganun po talaga ang tawagin ng Panginoon. Ang magkaroon ng pagbabago sa kalooban, sa puso, sa isip, sa buhay bilang tinawag ng Panginoon. And meron pong bahagi ang tao doon. May bahagi ang mga Kristiyanong kagaya po natin, not just to respond to that call, but to be transformed by God as we yield, as we obey, as we surrender. So discipleship calls for a lifetime commitment and a life of change to all who accept the Lord's offer. So never ever let this to happen in our lives, na ang Panginoon at some point, o kaya ay palagi na parang nagiging add-ons lang. Dagdag lang. Parang, yes Lord, I believe in you. You are with me. I trust you. I have faith in you. Pero itong area na to, hindi ko kaya i-give up. Siya, yung relationship ko sa Kanya na illicit, ay hindi ko kaya. Yung aking vision na to, sorry Lord, hindi ko kaya. Talikdan, iwanan, iwasan. Itong masamang ugali na to, sorry Lord. Eto na ako ganito na ako I know you understand me Lord. So, walang commitment, walang pagsusuko, walang effort talaga na mag-glorify, masunod, mapaglingkuran ang Diyos. O maging tunay na tinawag at nabago, binago ng Panginoon. Naalala ko lang ang isang passage, Luke 5:1-11, nung sabihan ni Lord ang mga alagad niya, ang mga mangingisda, Peter and the rest, sabi ni Lord sa kanila, ihulog mo ang lambat. Kasi yun po yung panahon na magdamag ng isda sila Peter. Pero walang nahuli. Pero
nung sila habang naglilinis ng lambat, dumating si Jesus, sabi sa kanila, ihulog mo yung lambat diyan sa tagiliran mo. Di ba? Nasa kaisipan ng isang expert na mangingisda, magdamag nga kami ng isda doon sa laot, wala kaming nahuli. Dito pa sa pangpang. At saka kami ay pauwi na. Wala na talaga. Lugi na. Tanghali na. Wala na mga isda. Pero nung sumunod sila kay Lord, di ba? Paghagis niya ng lambat. Halos mapunit ang lambat. Walang mapaglagyan ng isda. Nagtawag pa sila ng mga kasamahan para tulungan silang ma-haul yung isda at mailagay din sa iba pang mga bangka dahil sobrang dami. Ano po ang sabi ni Peter in that instance? Sabi niya, Lord, away from me. I am unclean. I am a sinner. Look at that, mga kapatid. Hindi po nanatili na manghang-mangha si Peter doon sa dami ng isda na nahuli nila sa katanghali ang tapat sa isang tubig na hindi naman talaga pwedeng punta ng ganong karaming isda. Hindi po sa himala sila nag-focus lang. More so, kay Kristo na naging dahilan ng himala na yon. At ang nakita na it's not just si Jesus ay isang miraculous na tao, kundi isang Diyos. Kasi yun po ang nasabi ni Peter. Expression po yun, na ang na-desire niya kay Kristo ay kabanalan, eternality, deity, pagka-Diyos. Nung sabihin niya, Lord, away from me. I am a sinner. I am unclean. Di ba dapat, kung tayo yun, sasabihin siguro lang natin, wow, what a great miracle. That's impossible. So amazing. Pero sila, humigit po sila sa paningin sa ating Panginoon. Hindi sila na-focus sa miracle, sa maraming isda, kung paano nangyari yon, kundi sa gumawa ng himala na yon, na Diyos sa kanila pong pakiramdam, pagkakaunawa, at sa kanila pong karanasan. Diyos. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Jesucristo na isang mahimala na Diyos, makapangyarihang Diyos, tunay na Diyos. Kaya nga tayo po, mga kapatid, it's so important, just like them, we don't have to focus on the things that God has been giving us. Or even if miracle na nangyari sa ating buhay. Mga pangyayari, anumang bagay, anuman yan, na truly na-appreciate natin. And we even recognize galing sa Diyos, biyaya ng Diyos. Pero never, ever focus on those things. But to the one na nagbigay ng mga pagpapala na yon. Amen. And that is God, the Lord Jesus Christ. Kaya ano pong ginawa ng mga alagad na to, nung after nila makahuli, maraming isda, nagpatira pa po sila sa paanan ni Kristo. Doon mismo, sa bangka na yun. They fell prostrate and they praise and worship Jesus Christ. Kasi sino to? Diba? Walang makakagawa na tao nito, kahit propeta, kahit sinong matalino at may kapangyarihang tao. Hindi ito ordinaryo. And they sense that Jesus Christ is indeed God. Amen? Palakpakan po natin ating Panginoon. That is why they fell down and they praised and worshiped our Lord and Savior Jesus Christ. Si Kristo, creator ng lahat ng bagay, John 1:1, si Kristo na sinusunod ng mga isda, ng creation, ng tsunami, ng volcano, ng storms, ng thunderstorm, ng kidlat, ng kulog, even yung mga iba't ibang natural calamities. Anything that God have created ay nasa Kanya pong kapamahalaan. So, isa yan sa mga itinuturo ni Kristo at nakita po sa Kanya ng mga alagad niya na si Kristo namamahala, may pamamahala. Even sa mga isda. May isa pang pangyayari, di po ba? Sila ay dapat magbayad ng buwis. Sabi ni Kristo, hindi naman ako saklaw ng batas na yan. Pwede naman hindi ako magbayad. Pero para makasunod tayo sa otoridad, sa gobyerno, para sa kaayusan
sa magandang purpose ng buwi sa pamahalaan, inutusan niya ang isa niyang alagad, mamingwit ka. Yung unang isda na mahuhuli mo, malalambat mo, kunin mo yung pambayad natin sa buwis. Di po ba? Sa Matthew 17:26 to 27 po yun. Na yung isda talaga may coin sa bibig. Ito mga kapatid, mas amazing na po ito. Na himala. Dahil yung una, laksa-laksang isda. Pero ito, may pera na. May pera pa, mga kapatid. Coincidence? Sinadya? Baka yung maraming huling isda, pwede pang sabihin napatapat, naligaw, ano. Pero ito, may pera eh. Sa bibig yung isda. Siyang-siya sa sinabi ng Panginoon. So the point there, mga kapatid, is that sino ang may kagagawan? Ordinaryong tao? Propeta lang ba? Guru lang ba? Mahimala lang bang leader? He is God. Amen. Diyos na kinilala ng mga alagad ng ating Panginoon. Diyos na kailangan din po nating kilalanin, pahalagahan over a lot of things sa atin pong mga buhay. Ang pangatlo po, na work and ministry ng ating Panginoon Jesus, that is why nagkaroon po siya ng tremendous na fame at nagkaroon po siya ng great following, is healing. Sa passage po na to, verses 23 to 25, makikita po natin dyan, ang mga pangunahin po na ministeryo ng ating Panginoon nung siya po ay narito sa lupa. Siya po ay nagturo, siya po ay nag-preach, and siya rin po ay nagpagaling. Siya po ay nagpagaling. Ano ba tinuro ng Panginoon? Kasi ito po yung panahon na si John the Baptist ay nakakulong na po. At ang sumunod pong mga pangyayari is that nagsimula na magministeryo ang Panginoon. Kaya nga, di ba, ang sabi ni John the Baptist nung nasa kulungan siya, dahil nag-report sa kanya, isa siya, mga alagad, sabi niya, may nangangaral po doon, nagbabautismo din, ang pangalan ay Jesus. Kaanib po ba natin siya? Kaisa po ba natin siya o hindi? Ano pong sabi ni John the Baptist? Di ba, tinuro niya na siya yung karapat-dapat na kilalanin. Siya ang mataas, ako ang mababa. John the Baptist said. Hindi nga ako karapat-dapat na magkalaglang ng kanyang sandalyas. So, nagministeryo ang Panginoong Hesus po dito. Siya'y nagturo. Nang itinuturo, pinipreach ni John the Baptist, repent. Because the kingdom of God is near. Because the kingdom of heaven is near, Jesus said. So, si Kristo po nagturo ng aral sa paghahari o kaharian ng Diyos o ng langit. At ang isa pa niyang tinuro is that siya ay may kapamahalaan over all creation. Kasi pinatunayan niya yon sa pagkakahuli ng maraming isda. Na siya ay in control. Siya ay nagro-rule over all creation. And most of all, na siya ay sinugo para iligtas ang mga makasalanan. Kaya ang sabi ni Jesus, repent, magsisi ang mga makasalanan. At ang kaharian at paghahari ng Diyos ay malapit na. So, yan po ay isang expression ng kanya pong plano na pagliligtas sa mga makasalanan. Yan po ang isang napakagandang ginawa ng Panginoon. Siya po'y naparito. Wala na siya ngayon, pero patuloy po ng Panginoon Hesus ay may work at ministry ginagawa sa buhay ng mga tao. Hindi lang ng kanyang mga anak, kundi ng iba pang makasalanan na ninanais ng ating Panginoon na abutin, iligtas, sila'y magsisi, sila'y manampalataya. Hindi lamang ma-appreciate ang kanyang mga kaloob, kundi sa kanya mismo, kumilala, magsuko ng buhay, mabago ang buhay, maging kompleto ang buhay. Yan po ang ating nakita na purpose ni Jesus kung bakit po siya naparito para gawing kompleto ang buhay ng tao. Look at those people na kanya pong hindi lamang sinuplayan ng makakain, ng karunungan, ng mga pribilehiyo, kundi sila din ay kanyang pinagaling physically. Yan po, sa ating passage, sinabi po dyan na si Jesus nagpagaling po ng mga
paralitiko, ng mga inaalihan ng demonyo, mga may iba't ibang karamdaman and pains. Alam niyo po yung word na pain, cancer po ang tinutukoy doon. Severe pains. Cancer po yung tinutukoy doon. Yung mga taong bulag, pipi, bingi, na imposibleng gumaling, pero napagaling ng ating Panginoon. Physically. Pero alam nating lahat na ang Panginoon naparito rin para magpagaling din ng kaluluwa, ng espiritu. Because may dalawa pong katawan ng tao. Isang physical at isang spiritual. Nung manampalataya, sila Peter, mga lingkod ng Panginoon, sa Kanya, sila po ay hindi lamang gumaling physically, nabago ang buhay, kalalagayan, trabaho, kundi ang kanila pong kaluluwa, ang kanila pong espiritu ay nagsigaling din po. Saan? Sa sakit ng kasalanan. Kaya, ang Panginoon po ay may nakaka-amaze na work and ministry. And that is to make people whole. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka na kulang-kulang. Buo ka na, kumpleto ka na dahil kay Kristo. Alam niyo po, yan ang katotohanan. Na ang tao kapag wala pa talaga pananampalataya kay Lord, wala pa kay Kristo, wala pang Kristo sa puso, kulang-kulang, sorry for the word, kulang-kulang. Pero tignan mo katabi mo, mukha bang kompleto? Mukha bang whole? Buo na ba? It's because of the Lord Jesus Christ. Amen? Jesus Christ brought wholeness to people as He saves body and soul. So yan po ang nakakalungkot na kalagayan ng maraming tao around us. Even you and me before, tayo po wala pang pananampalataya sa ating Panginoon. May sakit tayo physically and most of all spiritually. Pero a lot of us gumaling nung tayo po'y makakilala sa Panginoon, nung mag-respond tayo sa Kanyang pagtawag. Tayo po'y nabago. Sino po sa ating gumaling sa karamdaman nung manampalataya sa Panginoon? Ako po ay marami naranasan kagalingan physically. Ako po ay naging healthy, tumaba. Dahil payat na payat po ako noon. Parang si Palito dahil drug addict. Inaabuso ang katawan. Walang disiplina. Nasa sanlibutan. Pero hindi lang physical healing, kundi spiritual healing ang dulot ng Panginoon sa buhay ng isang tao. Hanggang ngayon, yan po ang work and ministry ng ating Panginoon. Lamang wala na po siya rito. Hindi na po niya yun pwedeng gawin personally. Pero ang gawain yan, itinagubili niya sa kanyang iglesia, sa mga mananampalataya, sa mga lingkod ng Panginoon, even in this modern time. Sabi mo sa katabi mo, gagamitin ka ni Lord. Sana gamitin ka ni Lord. Sana gamitin po tayo ng Panginoon. Amen? Parang iba ay maging kumpleto. Amen? Maging ganap. Maging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Because sickness and sin go hand in hand. Magkakambal po yan. Inseparable po yan. Hindi po yan naghihiwalay. Kadalasan po, ang bunga ng kasalanan ay karamdamang pisikal. Hindi naman po palagi, pero malimit. Yan po ang dahilan kung ba't may sakit ang tao because of sin. Kung hindi man dahil siya nagkasala, kaya siya nagkasakit, because this world is a fallen world. Siguro dahil sa kinakain, sa atmosphere, sa mga nai-intake, o sa mga nararanasan, sa surroundings, sa tao, kaya siya nagkakasakit. Pero kadalasan, it's because of sin. And yan po ang realidad nowadays. Sickness and sin go hand in hand. And what people need is the Lord. For a cure, for healing, for deliverance sa mga sakit na ito. Not just physically, but spiritually. Kaya kung may sakit ka ngayon, walang imposible kay Jesus. Amen. Cancer, napapagaling ng Panginoon. Incurable diseases, napapagaling ng Panginoon. Yung imposible, kayang gawin ng Panginoon. All we need is to trust God. Amen? To be surrendered and obedient sa ating Panginoon. Dahil walang hindi kayang pagalingin ng Panginoon. Walang hindi kayang gawin ng ating Panginoon. Yan po ang magandang
mangyayari sa buhay ng tao. Sa isang kapanahunan, in the future, sooner or later, ang tao po ay wala na magiging karamdaman, wala nang pighati, wala nang anumang ordeals, wala nang anumang mga predicaments, wala nang anumang mga sufferings, afflictions. Kasi sinabi po ng Panginoon niya, nakasulat po sa Revelation 21, verse 4 to 5. Ito po ang nakasulat. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, from the old order of things has passed away. He who has seated on the throne said, I am making everything new. Sa takdang panahon, sooner or later, in the future, ito po magiging kalagayan. Isang bagong lupa, isang bagong mundo, isang bagong buhay sa lahat ng kay Kristo nananampalataya. Wala nang pagluha. So, ang ibig sabihin nun, hindi ka na magdaramdam, hindi ka na magiging emotional, hindi ka na masasaktan ng ibang tao, walang mananakit na sa'yo, walang magpapaiyak sa'yo, walang magpapalungkot sa'yo, walang nagkakasala eh. So, walang magiging pwede kang ipagdamdam, ikasakit ng iyong kalooban. Hindi gaya ngayon, di ba? From time to time, na-offend tayo, nasasaktan tayo, nagkakasakit tayo, meron tayong kabigatan, meron tayong kinatatakutan. Amen. Pero sabi po dyan, there will be no more death. Sabi mo sa katabi mo, mabubuhay ka hanggat gusto mo. Yan po magiging kalagayan, sooner or later. Ano pa? There will be no more mourning. Wala nang pagdadalamhati. Ngayon po, may mga nagdadalamhati tayo mga kapatid. Sila Pastor Albert, nagdadalamhati. Hindi mga kadugo. Tayo po, marahil, nalulungkot talaga. Dahil sa pagpanaw ng isa nating kapatid sa Panginoon. Pero time comes, there will be no more death, mourning, crying, pain, sickness, diseases. Why? Because the old order of things will pass away, has passed away. And everything will be new. Amen? Siguro marami sa atin hindi masyadong excited yan. Kasi focus tayo sa buhay natin ngayon, ating problema, sa ating mga kaabalahan, sa ating mga enjoyment, pleasure in life, mga pangarap, activities maybe. That's not bad. Because isa yan sa mga plano at gusto ng Diyos sa ating buhay that we enjoy our lives in the Lord. Pero, hindi maitatanggi, di po ba? That ang buhay natin talaga sa mundong ito ay, diba, hindi naman talaga palaging masaya, matagumpay, malakas, may kagalingan, may karunungan, may kapatatagan, may kapanatagan, may kapayapaan. Hindi po. We really suffer from time to time. Thank God na lang dahil talagang binibigyan tayo ng Panginoon ng kalakasan to endure and persevere and continue. And we have God na nagtuturo sa atin kung anong dapat po natin gawin. At nagbibigay sa atin ng resources. So, ang healing, mga kapatid, na ginawa ng Panginoon during His time here on earth ay kapahayagan po ng kanyang grabing kadakilaan, kapangyarihan, pagka-Diyos, ng kanyang deity, ng kanya pong authority, ng kanya pong unlimited na ability to deliver people out of darkness, from sickness, from severe pains and diseases, from demon possession, especially from the power and bondage of sin sa kanila po mga buhay. Kaya, ang Panginoon po, mga kapatid, today, ang Panginoong Hesus po sa ating kalagitnaan, nagpapahayag ng kanyang grabing kadakilaan, grabing kataasan, grabing kapangyarihan. Ang Diyos na sinampalatayanan mo na o dapat mong sampalatayaan sa iyong buhay bilang Panginoon tagapagligtas. Dapat mong kilalanin, pagtiwalaan, pahalagahan. Higit sa anuman, higit kanino man. So I propose on this topic, the works and ministries ng Panginoong Jesucristo, we should respond to Jesus Christ as our Lord and Savior with faith and repentance. Napaka-importante po nito. For us
Kung tayo po'y tinatawag ng ating hinihipo tayo ng ating Panginoon. Kung nakikita natin ang Diyos, may magandang layunin sa ating buhay, mag-respond tayo ng may pagsisisi sa ating mga nagawang pagkakasala, ipinapamuhay na pagkakasala, at tayo po ay manampalataya sa ating Panginoon na tumatawag sa atin o tumawag sa atin. Upang tayo ay maligtas spiritually, gumaling tayo sa ating mga karamdaman, magkaroon tayo ng buhay na kasiyasaya in this life. Maging kalugod-lugod tayo sa harapan ng atin pong Panginoon. Alam niyo po, dumating yung panahon na ang mga alagad ng ating Panginoon, yung great following niya, na multitudes of people, di ba, sumama sa Kanya. Kasi na-amaze sila sa Kanyang mga kamanghamanghang mga gawa, himala. Turo! Pero hindi po lahat ay tunay na nananampalataya. Huwag mo lilingunin yung katabi mo, ha? Kasi ganun po ang pangyayari dito. Marami ang naging follower ng Panginoon. Sumama, sumunod, nagwagayway ng mga palaspas, nagsabing, Hosanna, Hosanna to the highest. Pero sabi ng Panginoon sa kanila, kilala ko kung sino ang tunay na nanampalataya sa akin. So, hindi lahat. Hindi lahat. At lalo na nung panahong siya ay inusig na, siya po ay aarestuhin at hindi lang ikukulong, kundi papatayin, nangalat ang mga tao, yung kanyang mga followers, nangawala isa-isa. Nangawala isa-isa. Oo, may tunay naman na nanampalatayang tumalikod sa Kanya, pero dahil anak ng Diyos, tinawag, pinili, ni-restore ng Panginoon. Nakapanumbalik sa Panginoon. But the rest, a lot of people na sumunod sa Kanya, kung saan siya magpunta nandong kasama, as if parang tunay na alagad ng Panginoon, ay hindi po talaga nagbalik loob, nagsisi, at sumunod sa ating Panginoon. Kasi hindi po sila tunay na tinawag, pinili, lingkod, o alagad ng ating Panginoon. Kaya sabi ni Jesus sa kanila, o kayo, tatalikod din ba kayo sa akin? Pero ang testimony ng mga alagad is that hindi po. Kasi nasa inyo po ang eternal word. Nasa inyo ang godliness. Nasa inyo po ang kaligtasan. Yan po ang sinabi ng mga alagad sa ating Panginoon. So napakaganda po na testimony from the lips of the disciples, fishermen turned servants ng ating Panginoon. Sabi ni Peter, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We believe and know that you are the Holy One of God. Na siya ay anak ng Diyos, nagmula sa Diyos, Diyos na nasa kanilang harapan. Kaya, sino pa ang pwede naming sanggunian, puntahan, kilalanin, paglingkuran, igalang, at pahalagahan, kundi kayo lamang. So, that is why I propose that we should respond to Jesus as Lord and Savior sa pamagitan ng pagsisisi, paninampalataya, pagtitiwala. Number 2, I propose that we don't have to use Jesus to get other things but be astonished over Him for who He is and what He does. Sana po, mga kapatid, wag nating lapitan si Lord, wag natin siyang kilalanin, sampalatayaan, para lang meron po tayong mapala. Para bang, halimbawa, may gusto lang nating umasenso sa buhay, o sige, tatanggapin kita, kikilalanin kita, paglilingkuran kita. O kaya sa ating buhay ngayon, kung tinanggap na natin si Kristo, may Kristo tayo sa puso, believer na po tayo, pagka meron ng mga kakulangan sa buhay, kahirapan sa buhay, may mga pagsubok, medyo troublesome ng buhay, nalilimutan na natin ang Panginoon, din tayo naglilingkod, din tayo sumusunod, din na natin kayang gawin ang kalooban ng ating Panginoon. So don't use Jesus just to get things that you want in life. Kundi tayo po ay mamangha sa kung sino siya at kung ano ang ginawa niya at binigay niya sa ating mga buhay. Siya ay Diyos, Creator natin, Savior natin, Redeemer natin sa kasalanan. Doon natin siya kilalanin. Doon tayo tumingin, doon tayo mag-focus.
At hindi sa mga bagay na meron tayo, gusto nating mapasatin, magawa natin. That is why we come to Jesus. We call Jesus. Or we serve Jesus. Not because of anything, but because of who He is and what He has given us sa ating mga buhay. Mga spiritual na bagay, importanteng bagay, ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Kaligtasan ng ating kaluluwa, kapatawaran ng ating kasalanan, ginawa niya tayong mga anak, bigyan niya tayo, mga kapatid, ng kalakasan, kagalingan, ng discernment, ng wisdom, ng resources, ng blessings. A lot of things, ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Pero wag tayo doon tumingin kasi ang mga yon nawawala, nabubulok, lilipas. Amen. All the blessings that we have, iiwanan. Pero sinong mananatili? Ang Diyos at ang Kanyang salita. Kaya, ang sabi ko po dito, be astonished over Jesus for who He is and for what He has done. The last but not the least, I propose that be careful not to become one of those who only want Jesus as long as He can give something. But cling to Christ all the more, even things are difficult, and seek to give glory to Christ. Maging maingat po tayo, mga anak ng Diyos. Lahat ng mga Christian naririto, kausap ko ngayon, nandito, kasama ko, kagaya ko, magsabi nga ng amen. Ayan. So, sabi mo sa katabi mo, be careful. Mag-ingat po tayo. Kung tayo po ay anak ng Diyos, marami po tayo ni Kristo, mag-ingat po tayo. Na ano? Maging kagaya ng marami pong tao outside, even inside the church nowadays, mga kapatid, in the church of God, mga taong, nakadepende sa kung ano meron siya at sa gusto niyang mapasa kanya. Na kapag ka nawala ang kung ano meron siya, bigay ng Diyos, pagpapala ng Diyos, o hindi niya makamit, makuha, hindi niya ma-achieve yung gusto niya in life, wala na. Bumibigay na. Bumibitaw na. Hindi na nagsisimba. Ayaw na maglingkod sa Panginoon. Nagko-compromise na. Tumitigil na sa panampalataya. Nawawalan na ng focus sa Panginoon. Huwag po nating hayaan ang sarili nating maging kabilang ng mga ganun pong tao. Kristyano, na kapag may mga kagipitan na, kahirapan na, pagsubok na, karamdaman na, mga trying moments, mga difficult situation, anong nangyayari? Nawawala. Nanghihina, tumitigil, nagko-compromise. Hindi na nagpapakatapat kay Lord. Nakafocus na lang doon sa mga bagay na meron siya, wala sa kanya, at gusto niya na makamit niya. At hindi na po doon sa lumikha sa kanya, sa nag-provide sa kanya ng maraming pagpapala, ng buhay, ng kalakasan, ng kagalingan, physically and spiritually. So I propose cling. Mangunyapit, magkumapit, mag-remain, mag-yield tayo kanino? Kay Kristo. Even more, lalo na kapag hindi maganda ang ating kalagayan sa buhay. Pag kami mga pagsubok, problema, kahirapan, kagipitan, pasakit, sakit, burdens, trials, hopelessness, kaguluhan sa ating paligid, sa ating buhay, anong dapat nating gawin? Cling to Christ. Mangunyapit, manatili, talagang magsumamo, mag-focus, mag-remain, mag-abide, mag-yield tayo sa ating Panginoon Jesucristo. Even if walang blessing, even if hindi tinutugon ng Diyos ang ating prayers, even if ang paligid natin ay masama, even if parang ang lahat ng tao, maraming tao, hindi tayo gusto, hindi tayo pinapansin, ginagawan tayo ng masama, at walang tiwala sa atin, maybe, at hindi tayo pinapahalagahan, minamahal, even if ang buhay natin, mga kapatid, hindi kasiyasi at the moment, what we should gonna do is to cling to Christ. All the more, even things are difficult, and that is one way for you and me to give glory to our God. To prove to God that we love Him. Amen. To prove God that we are indeed His disciples. Willing to surrender, willing to commit, willing to serve and obey Him
Hindi momentarily, hindi po occasionally, hindi periodically, hindi paglinggo lang, hindi pag Miyerkules lang, kundi a lifetime na commitment, surrender, love, and service to the Lord, our God, our Creator. Can we say amen? Tayo po'y tumayo. Magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. Manalangin po tayo. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan. Narito po kami, Panginoon, sa inyo po, sa oras na to. Pinagpahayagan nyo minsan pa ng inyong kadakilaan, kaluwalhatian, kapangyarihan, himala, pag-ibig na unconditional sapagkat naparito kayo para i-redeem ang makasalanan. Panginoon, hindi nyo tinignan ang aming mga sala. Kami po, inalayan nyo ng inyong buhay, bagamat kami mga makasalanan pa, namatay na kayo sa krus ng Kalbaryo. We recognize you, Lord, for that great sacrifice on the cross. Paying for our sins. Giving us faith. Delivering us from the bondage of sin. Thank you for saving us, Lord, spiritually. For the healing, physically and spiritually. Thank you for the blessings. Thank you for all that you have done for us. Na na-enjoy namin ngayon, na-appreciate namin ngayon, nagagamit namin. Pero, Panginoon, you are more than those things. Kayo po, na pinagmulan, naging dahilan ng aming kaligtasan, ng mga pagpapalang meron kami, kagalingan, kalakasan, kapayapaan, karunungan, katagumpayan, opportunities, privileges, and victories, nagmula po sa iyo. Kaya ikaw, Panginoon, ang aming pong kinikilala right now. Kayo pong aming dinadakila, niluluwalhati. And we pray, Lord, forgive us sa mga panahong nalimutan ka namin, na-focus po kami sa kaabalahan, sa aming sarili, sa aming pangarap, sa aming ambisyon, sa aming mga needs in life, sa mga tao, na-focus po kami. O God Almighty, forgive us na-distract kami, Panginoon, na kami po ay hindi nakapag-focus po sa inyo. Hindi ka namin kinilala, pinahalagahan, minahal, pinaglingkuran. Lalo na sa mga panahon kami po ay naghihirap, may mga pagsusubok, meron pong mga kabagabagan, merong kagipitan, kahirapan sa buhay, merong mga kinasusuungang mga panganib, takot, alalahanin. O God, forgive us. And we pray, O Lord, to continue to mold us, to transform us, not just to be your servant, your children, but to be your disciples. Mga alagad at lingkod po ninyo na magsusuko sa inyo ng lahat. Na wala po kaming ititira. Wala kaming mamahalin at pahahalagahan na anuman o sino man sa aming buhay ng higit sa iyo, Panginoon. You deserve our praises, our worship, our adoration, our thanksgiving, our service, Lord. For you are our Creator, Savior, Lord, and Redeemer ng aming po mga buhay. And we thank you, Lord, for your grace and mercy unto us today, revealing unto us your word, allowing us to remember you and to come to you once again by faith, humility, repentance, and most of all, thanksgiving unto our God, miraculous God, loving God, merciful God, generous God, trustworthy God, our God who rules and reigns all over the earth and the universe, past, present, and future. The God who is with us, who never leaves us nor forsakes us, whose promise never to be broken. Our God who never lies. Our God, faithful and true. Our God who is the God of impossible things. Thank you so much, Lord. Glory to you. We commit to you everything, our needs, our prayers, our lives, our burdens, our sickness, our dreams, our plans, and most of all, Lord, our lives. It's yours.
Galing po ito sa inyo. Kayo nagpahiram nito sa amin. And we commit it to you. To take it and use it. Even more, even mightily. All for your glory. This we pray. In Jesus' holy and mighty name. We say amen. 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 And amen. Let's sing for the Lord. Nanunumbalik sa iyong paglinga, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Nanunumbalik sa iyong paglinga, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Hesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Hesus, maghari ka. Nanunumbalik sa iyong paglinga, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang